So, 3 buwan nga po makalipas nang talunin ng Japanese knockout artist Rico Masuda ang Pinoy boxing legend, former 4 division champion Nonito Donaire Jr. via 8-round technical knockout, ay naging isang ganap na kampiyon na po ito ngayon dahil sa kakatapos lang po na laban niya kontra sa kapwa Japanese knockout artist na si Daigo Higa ay naging matagumpay siya. Tinalo niya po si Higa via split decision, dahilan kung bakit nasungkit niya ang bakanteng WBA regular bantamweight belt. Habang sa undercard naman nga po ay hindi magandang balita para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil nabigong manalo ang ating pambato na si Pinoy knockout artist Herlan Gomez sa kamay ng top contender na si Katsuma Akitsugi. Tinalo po na nga po na ito si Gomez via 5th round technical knockout. Kaya naman dahil dyan ay 3 sunod-sunod na ang talo ni Gomez. Habang si Akitsugi naman ay umabante na ang record sa 15 wins with 5 knockouts at 1 talo lamang. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagbigay din nga po ng update ang isa pa nating pambato na si former WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo. Ayon sa kanya ay mag-uumpisa na daw siya sa kanyang training camp para sa kanyang susunod na laban. At kasunod umano nito ay ilalabas na din nila kung kailan gaganapin ang kanyang laban. Sa kasalukuyan po ay hindi pa pinapangalanan kung sino ang kanyang sunod na makakatapat. Pero suspetsya ng ilang mga fans na ang kapwa niya lightweight contender sa Sufa Boxing na si Andres Cortez ang sunod na kalaban. May napakalinis na undefeated record na 25 wins with 30 knockouts at walang talo. Ito ay matapos mag-face off ng dalawa sa gabi ng laban ni Jerwin Angkas nitong nakalipas na buwan lamang. Kaya naman abangan na lang po natin ang official announcement ng Sufa at ng kampo ni Magnifico. Samantala, matapos nga pong pumirma ng undefeated 4 division champion Shakur Stevenson sa Sufa Boxing, ay matapang nitong sinabi na ilinyada na daw sa kanya lahat ng malalaking pangalan at malalakas na boksingero kasi gusto niya daw ang lahat ng ito labanan. Isa-isa niya umanong tatalunin ang mga ito sa oras na ilagay ito sa ibabaw ng lona kasama siya. Bukod dyan ay binunyag din ni Shakur Stevenson na ang dahilan umano kung bakit naengganyo siyang pumirma sa Sufa Boxing ay dahil pinangakuan umano siya ng mga ito na ibibigay sa kanya ang mga mega fight na hinahangad niya kontra sa mga kapwa niya undefeated superstars na sina Gervonta Tank Davis at Devin Haney. Ayon kay Stevenson ay gusto niya na daw talaga kasing makasagupa ang dalawang ito matagal na. Pero lagi umanong bigo ang mga promoters na ikasa ang laban. Kaya umaasa umano siya na tutuparin ng Sufa Boxing ang pangako nito sa kanya. Nang sa ganun umano ay mapatunayan niya nang siya talaga ang #1 best fighter sa buong mundo. Dagdag pa ni Stevenson na sa ngayon umano ay isa lang ang malinaw na target niya. At yan ay ang mapalitan ng Japanese monster na Oya Inoue sa trono nito bilang #1 pound for pound king ng boxing. Ganun pa man ay nilinaw naman ni Stevenson na hindi ito pangbabasto sa mga kapwa niya pound for pound fighters. Sa katunayan nga daw ay humahanga rin siya sa mga kapwa niya nasa listahan ng The Ring Magazine top 10 pound for pound boxers. At isa na umano dyan, si Jesse Bob Rodriguez na sinasabi niyang kumpletong fighter at malaking tinik na nakikita niya sa kanyang target na maging pound for pound king. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy na